Lola, ayaw ko nang mabuhay. Ah, anong nangyayari? Nagbibiruan lang ako. Talaga bang ipapagawa mo sa akin yan? Lola, ikaw ba yan? Kahit ano pa yan. Unahin na natin yan, saka na ang usapan. Bumalik ka na sa bayan mo. Nakita na ako ng multo. 2 balde ng tubig ang pinasok. Walang tumagas na patak. Ano to? Ano to? General, may tubig na sa banga. Ako si Huti, kumakatawan sa 3,000 sundalo ng Gulong Pass. 2,000 mamamayan ang nagpasalamat sa Diyos para sa tubig. May tubig na tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng tubig. Hindi pa ako nakakita na may lumalabas na tubig sa palayo. Parang may paring Diyos na dumating. Talagang masarap kumain. Ako si Hautixi. General ng daki sa Hilaga. 3 taon ng matinding tagtuyot sa ulongguan. 10,000 barbaro ang nakapaligid sa lungsod. Wala nang pagkain sa loob ng lungsod sa loob ng kalahating buwan. Ngayon, pinagkalooban tayo ng Diyos ng tubig. 3,000 mandirigma. 2,000 mamamayan ay labis na nagpapahalaga sa biyaya ng Diyos. Walang maibigay ang huling general bilang kapalit, kundi ang lumang bagay na ito na malapit sa aking puso. Maging maingat, kung may utos ang mga Diyos. Hindi ako magdadalawang isip. 3 taon ng matinding tagtuyot. 10,000 tao ang nakapaligid sa lungsod. Sobrang tagal na. 122. Sana makakain man lang ng mainit na pagkain. Mahigit 6 na buwan na akong hindi kumakain ng karne. Ipasa ang utos. Bukas simulan ang paghahanda ng buong hukbo. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong mabuhay. Hindi natin dapat ipagkait ang Diyos. Anong lasa ng karne, General? Ano ba talagang karne ito, General? Amoy na masarap at kakaiba. General, ito ba ay lutuing dilata o mainit pa? Ang init, ang init. Hatiin natin isa bawat isa. Kain na, maumay na. Kain na, maumay na. General, magbibigay pa ba ang Diyos-Diyosan? Anong lasa ng General? Ang bango, nakakabaliw ang tuhod. Tikman ang sabaw. Hindi pa ako nakakain ng ganitong masarap na pagkain. Sobrang bango nito. Mukhang marami kang makakain. Ayos lang, ang makakain ay biyaya. Sa ika-8 araw ng bagong taon, darating ang kontraktor para kumuha ng tao. Kung hindi ka babalik, bahala ka na sa sarili mo. Bigla akong nakaramdam. Parang hindi na ganun kalungkot itong lumang bahay na ito. Totoo na ang silver hairpin ay gawa sa pure silver. Saan ka nakuha na nagsasalita ka? Pure silver talaga ang silver. Pero may iba't ibang klase rin ang silver. Walang eksaktong magkapareho. Hindi pwedeng ikumpara. Sige, pumunta tayo sa gintong tindahan at malalaman mo na. Kung hindi man, sabihin lang nila na hindi ito mahalaga. Babalik ako agad at aalis. Hindi naman nakakahiyang gawin yun. Bini-bini. Bibili mo ba itong buhok na to? Magkano ang ibebenta mo? Matandang bagay. Kakayahan karaniwan. Kakayahan ay karaniwan. Ngunit ang material ay talagang maganda. Presyo. 8,000. Isang pakete ng wangwang snow cake at isang piraso ng ham. Pinalitan ng isang hairpin na nagkakahalaga ng 8,000. Sobrang kita naman ito. Mag-iisip pa ako. Hoy, yung maliit na pagkain pinalitan ng isang 8,000 na hairpin. Paano kung pasok ko ang isang kahon ng instant noodles? Paano kung pasok ko ang isang buong sasakyan ng mga bagay? Pumunta ang master sa pamilihan ng wholesale. Boss, ilan pa ang natitira mong stock? Instant noodles, hot dogs, mineral water, biscuits, rice, soybean oil. Kailangan ko lahat ng mayroon ka, ibigay mo lahat. Babae, makinig ka. 1 kahon ng instant noodles, 5 kahon ng hot dogs, 1 supot ng mineral water. 5 kahon ng biscuits, 1 sako ng bigas, 4 lata ng soybean oil. Ito ang presyo ng pakyawan na binigay ko sa'yo. Ilista mo ang mga bilang. Babae, talaga bang nagbubukas ka ng tindahan? Ang dami ng mga paninda ngayong unang buwan. Hindi ka ba natatakot na maipit? Hindi ito tindahan. Tulong sa sakuna. Tiyaking maingat ang pagmamaneho, Laolyu. Mahalaga ang kargamentong ito. Tulong sa sakuna. Anong sakuna ang dapat lutasin sa bagong taon? Busog na ang sisidlan. Sige, kumain na muna. Kung kulang, bibili pa ako. Tapos na kumain. Maglabas ka ng mas maraming masasarap na pagkain. Kumain ka na. Kung kulang, sabihin mo. Amoy ng pinirito. General, ano ito? Amoy ng langis.
Baon ba ito? Di ko alam. Hindi ko pa nakitang ganito. Ipagpatuloy mo ang pagbukas. Bakit malinaw ang tubig na ito? Nakuha ang tubig mula sa balon. Hindi ito magiging ganito kalinaw kahit 3 araw. General, anong lasa? Matamis? Malambot? Gawa sa harina. Ngunit talagang iba ito sa mga tinapay sa rasyon ng sundalo. Langis ng soy. Pero itong langis, ang bango. Hindi katulad ng langis na niluluto natin. May amoy ng soy na malansa. Yung mga butil na kulay dilaw ang haba, wala na. General, hindi ito galing sa tao na karaniwang kanin. Walang ganito sa bigas sa pagitan. Ito ay sagrado na bigas. Pindutin ng 1 beses para bilangin. Magparehistro at maglista. Ipamamahagi ayon sa ulo. Ipapadala. Ginoo. Mga bagay na ito, sapat na para sa 3,000 tao sa loob ng 1 buwan. Magtipon ang buong hukbo. Magpila ayon sa batalyon. Binigyan tayo ng pagkain ng mga Diyos. Ano ang sinabi niya? Huwag magsiksikan. Magpila. Magtipon ayon sa linya. 1 pakete ng noodles bawat isa. 2 piraso ng hotdog. 1 bote ng tubig. Sino ang nagmamadali, siya ang huli. Baba. Baba. Pumasok sa militar. 30 taon na. Hindi pa ako nakakain ng ganito kabusog. Anong gawa itong bote? Napakalinaw. Parang yelo pero hindi natutunaw. Sa ngalan ng Diyos, ngayon lahat ng sundalo ay nakakain. Ako ang kumakatawan sa 3,000 sundalo. Iulat sa Diyos. Maayos ang moral ng mga sundalo. Sa harap ng Diyos, ako si Hutier, General ng Zenbei ng Daki. 3 taon ng matinding tagtuyot sa Wulong Pass. Walang ani. 10,000 barbaro ang nakapaligid sa lungsod. Wala nang pagkain sa loob ng lungsod sa loob ng kalahating buwan. Biyaya ng mga Diyos, nakapagligtas ng 3,000 mandirigma. 20,000 mamamayan. Walang ibang maibabalik ang huli, kundi ang ganitong jade na palamuti bilang munting tanda ng aking puso. Kung may ipinapadala ang mga Diyos, hindi ako magdadalawang isip. Mas mahalaga ang jade na ito kumpara sa pilak na hairpin kahapon. Ako si Xiao Zhao. Tagahilagang silangan. Hindi ako Diyos. Malamang tagtuyot dyan sa inyo. Bukas, bibigyan kita ng magagandang bagay. Xiao Zhao. Saan ka na napunta? Ilang araw na lang pagsasama-sama ng bagong taon. Bumalik ka na rito. Nagmamadali na ang kontratista. Ayoko magpakasal. Nakatanggap na ako ng 300,000 na pang-engagement. Sino ang nagbigay, siya ang mag-aasawa. Anong sinasabi mo? Nabaliw ka na. Tama ba? Naging magaling na ang maliit na kuneho. Nagmamalaki na at nag-on-friend pa sa akin. Narinig mo ba? Maglabas ka ng mas maraming magagandang bagay. Sino sa atin ang unang yayaman? Nasa iyo na yan. Sige, tingnan natin kung magkano ang halaga. Saan mo nakuha ang palamuti mong ito, miss? Nakamana. Anong nangyari? Lumang jade ng dinastyang Ming. Buong-buo ang kalidad. Makapal ang patina. Sa merkado, ganitong antas ng produkto, 40 taon na akong nagtrabaho. Hindi ko pa nakikita ang marami. Ilan ang halaga nito? 1.5 milyon. Kailan? Gaano? 150,000 ay hindi mababa para sa isang dalaga. Kung sa tingin mo ay hindi akma, hindi, nagkasundo na. Nagkasundo. Hutier. Talaga namang nagbigay ka sa akin ng isang malaking regalo. Boss. Bigas, puting harina at mantika. Gaano karami ang stock mo? Gaano karami ang kailangan mo? Gaano karami ang meron ka? Asawa, ilabas mo ang listahan ng bodega. Babae, maganda ang bagong presyo ng bigas namin. Bibigyan ko kayo ng kung ano ang kailangan ninyo. Maganda ang langis namin. Sariwang piniga, tingnan mo agad. Tama na, wag nang mag-agawan. Miss, magbilang ka. Tutulungan kitang mag-ayos ng supply mula sa iba't ibang bahay. Siguradong pinakamababang presyo. CJ, kailangan ko ng 100 sako ng bigas. 80 sako ng puting harina. 40 bariles ng mantika. 50 kahon ng tuyo. 20 kahon ng asin, 10 kahon ng asukal. Ipapadala ko sa'yo bukas ng tanghali. Makatulong sa buhay ng 100,000 tao. Sulit na sulit. Ako si Xiao Zhao. Bukas ng tanghali, magdadala ako ng 1 kargamento ng pagkain sa inyo. Maghanap ng maluwag na lugar para dito. Mas marami, mas mabuti. Mas mainam kung bakante. Walang kailangan na pagsamba, hindi ito Diyos. Tandaan na kunin ito sa tamang oras. Iutos mo kay Hiyong na ipasa ito.
bago maghapon bukas. Linisin ang buong bakanting lupa sa timog ng lungsod. Lahat ng kalat, lahat ng tolda, asno at kabayo ay ilipat. General, yung lupang iyon ay para sa mga supply ng pagkain at kagamitan. Tingnan mo ito. Magtipon-tipon ang lahat. Bibigyan na ng Diyos ng pagkain. Linisin ang bakanting lupa sa timog ng lungsod bukas ng tanghali. Salamat sa Diyos. Kailan ito ililipat? Kung makakapunta siya. Nakapunta na siya. Pumunta sa General. Subukan mo. Mas nakakapagod ito kaysa sa paglipat ng mga ladrilyo. Sa susunod, mas mabuting mano-mano na lang. Nakatanggap ka ba? Pahinga muna ako, pagod na ako. Lupa. Ayos, ang daming pagkain. Totoong bigas ito. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkain. Hiyong, magdala ng tao para magrehistro. Magbigay ng pagkain batay sa bilang ng tao. Walang pila. Kumuha ang bawat pamilya ayon sa bilang ng tao. Unahin ang mga matatanda at sugatan. Pagkatapos makuha, bumalik para kumuha ulit. Sapat na. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang bango. Lolo, kain ka na muna. Kain ka na. Lumaki na si Lolo. Pareho lang ang pagkain niya. Kumain ka na. Humaba ka. Nanay, ang tamis. Kumain ka muna. Nagbantay ka ng magdamag. Sulit. Diyos. Nakita mo ba? Kumakain sila. Nasa harap ng General. Ipinadala ng mga tao. Sabi ay pasasalamat para sa mga Diyos. Ang brush ay ibinigay ng isang 7 taong gulang na bata. Ang pouch ay tahi ng matandang babae mula sa kanlurang kalye. Nasa kalahatian na ng talampakan ng sapatos. Ito ay isang sugatang veterano na nagpasya ng magpahinga. Ang grasshopper ay isang gawa-gawa ng ilang bata. Itago mo ng maayos. Bukas ng umaga, ipapadala namin ito sa mga Diyos. Huwag mong pabayaan kahit isang bagay. Ang pagbabalik ni Hutieksi ay sobra namang malaki. Swerte na natin. Kumain na sila ng kanin. Ibinigay nila sa akin ang pinakamahalagang bagay nila. Bukas bibili ulit tayo ng panibagong batch. General, may pagkain sa ulong pass. Maraming puti. Parang bundok na bumabagsak mula sa langit. Sek. Ipacheck mo ng maigi. Saan nga ba talaga nanggaling ang mga pagkain na iyon? May binhi ba ang amo para sa pagtutol sa tagtuyot? Anong gusto mo? Maagang pagtatanim ng mais na matibay sa tagtuyot, pagtitipid sa tubig, trigo, kamote, patatas. Sige, 100 kilo muna. Binibini, magtatanim ka ba? Magtatanim. Sa malaking sakahan. 32,000. Anak, sasabihin ko sa'yo. Ang mga binhing ito ay drought resistant. Pero sa unang ilang araw, kailangan pa rin nilang diligan. Sapat ba ang tubig dyan? Siguro naman, sapat na. Magdala pa tayo ng 20 piko. 20 pala ang mga pala. 10 pang-ani. Parang gusto mong magtayo ng farm ah. Halos ganoon na nga. Itong mga buto ay mga patatas, kamote, mais at trigo na matibay sa tagtuyot. May guhit ako sa manual. Para sundin ang mga sundalo mo sa pagtatanim. Una, araruhin ang lupa. Maghukay ng butas at ilagay ang mga buto. Maglagay ng lupa at magdilig. Ilalago rin yan sa loob ng ilang sandali. Sabihin mo lang kung hindi pa sapat. Ipasa ang utos. Lahat ng tropa ay magtatanim ng pananim. Sa tabi ng kampo sa ilalim ng pader ng lungsod, sa bakanting lugar. Lahat ng lupa na maaaring lupain ay lupain natin. Ang mga general at sundalo ay kailangang magbantay pa rin sa lungsod. Kailangan nating ipagtanggol ang bayan at magtanim. Ang mga buto na ito ay ibinigay ng Diyos. Kapag ibinigay ng Diyos, hindi ito dapat sayangin. Mas mabilis pa ito kaysa sa kutsilyo.
Anong tinitingnan mo? Magtrabaho ka na. Ito ay mga buto na ibinigay ng Diyos. Kung hindi ito tutubo, hindi ko mapapatawad ang Diyos. Ang mahirap ay hindi ang pagtatanim. Ang mahirap ay ang paghihintay na lumaki ang mga punla. Naitanim na ba ang mga buto? Tandaan na diligan ito araw-araw. Sabihin mo sa akin kapag tumubo na. Mali, parang may bagay sa lupa. Lumabas na. Tamang tumubo na. Sa 3 taon na itong mga lupang walang saysay ay nagsimula ng mamulaklak. Lumabas na rin ito sa akin. Totoo, tumubo na nga. Sa wakas may pag-asa na tayo. Diyos! Namutla na. Ito ay mga maliliit na bagay na nakuha mula sa lumang imbakan sa ulungguan. Hindi ito karapat-dapat na parangalan. Kung may pangangailangan ang mga Diyos, maaaring ibenta ito upang mapunan ang pangangailangan. May tumubo na. Tunay nga, tumubo na ito. Uy, ano ito? Parang luma na itong bagay. Hindi ko alam kung mahal o hindi. Bukas-bukas tatanungin ko ang boss. Kumusta, boss? Tingnan mo itong mga bagay. 3 lumang barya mula sa Dinastyang Ming, magaganda ang kondisyon. Bibilhin ko sa 25,000. Itong jade pendant. Mid-King Dynasty, Hessian Jade. Napakadetalyadong ukit. 70,000 ang set na ito, 115,000. Bata, saan mo nakuha ang mga bagay na ito? 3,200 lang ang halaga ng mga buto. Nakakuha siya ng mahigit 100,000 na halaga ng mga bagay. Boss, hindi ko balak ibenta ang mga ito. Ito ay mga alaala mula sa kanya. Kailangan itong ingatan ng mabuti. Ang mga patatas ay kailangan ng 2 hanggang 3 buwan para maging hinog. Kaya ba nilang magtagal doon? Hanggang sa panahong iyon. Nahuli ng general ang isang espiya mula sa tribo. Nakatayo siya sa tabi ng lupa sa kanlurang bahagi ng bayan. Nakatitig sa taniman ng gulay ng halos isang gabi. Siya sa atin. Alamin kung gaano karami ang nakita nila. Ngayon, makikita ninyo ang mga mangyayari. Ay, napakabilis ng pagdating ng salot na ito. Hindi na kayang tiisin ng mga tao sa lungsod. Ilang damo pa ang natira. Ito na ang huling kaunting damo. Sa mga Diyos, biglang sumiklab ang sakit sa lungsod. Halos 100 tao na sa hukbo ang mailagnat at nawawala ng malay. Ako rin ay nakakaramdam ng hindi maganda. Ginamit ng mga doktor ang lahat ng halamang gamot. Ngunit wala itong epekto. Kung may paraan ang mga Diyos para mapawi ang sakit, mangyaring ipaalam ninyo. Mga gamot para sa lagnat at pangpawala ng pamamaga. Mga disinfectant at mga medical mask. Gaano karaming gasa ang mayroon kayo sa inventaryo? Gaano karami? Miss, dahan-dahan lang. Wala nang oras para dahan-dahan. Bilisan mo, kailangan ito. Iyan na lahat. May isang bodega sa katabing bayan. Kung kailangan mo, tutulungan kita. Kahit gaano karami, ayusin ko. Ngayon, kailangan ko ng uminom ng 2 piraso ng gamot panglagnat sa isang araw. Huwag sobrahan. Ang bawang at luya na nilaga sa tubig ay makakatulong magpawala ng lamig. Gamitin ang disinfectant na ihalo sa tubig at mag-spray sa buong lungsod. Ikaw, ang may sintomas, maghiwalay mag-isa. Huwag makihalubilo sa iba. Uminom ka rin ng gamot, huwag pilitin ang sarili. Apo ni Uncle Sang ang nagdala ng gamot. Ito ay subukan mo na. Epektibo. Epektibo. Ipamahagi ang gamot. Ayon sa instruksyon na nakasulat ng Diyos, 2 piraso bawat tao. Nagkaroon din ng mataas na lagnat ang general. General, nasaan ang Diyos? May sagot ba ang Diyos?
Ang sagot ay sinabing natanggap na ng huli ang mensahe. Mula nang ipadala ng Diyos ang gamot sa general. Sa ikapitong araw, ang huling pasyente sa lungsod ay gumaling na. Nawala na ang salot. Commander, kumain ka naman kahit kaunti. Kailangan mo pa ring magpadala ng liham sa mga Diyos para magulat. Buksan ang ilaw. Gusto kong magsulat ng liham. Tapos na ang salot. Ako rin ay gumaling na. Wala na akong maibabalik na pasasalamat. Tanging alaala na lang sa puso. Nakuha ito mula sa isang espiya ng mga barbaro. Dapat ito ay isang selyo mula sa hukbo ni Tuo Bakseong. Gawa sa purong ginto. Maaaring ibenta ito sa mga Diyos. O palitan ng salapi. Purong gintong selyo. Ang halaga ng ginto mismo ay nasa 20,000. Kasama ang mga kalakal na nakadikit. Tinatayang 50 hanggang 60,000. Babaeng bata, balak mong gamitin ito. Naipakuha mo na ang malaking selyo ng general. Ayos lang kung wala ng problema. Umalis na ang mga barbaro. Hindi sila tumakas. Sila ay kusang umatras ng 30 milya. Umatras. Hindi sila nakipaglaban. Hindi sila umaalis. Naghihintay sila. Puno na ang timba. Huwag nang pipili. Natapos na ang pagsusuri sa espiya na nahuli ni General ilang araw na ang nakalipas. Sabi niya, ipinadala ni Tuo Bakseong. Nakatutok na sa atin ang 3 araw. Naitala na ang mga nakita, mga pagkain, tubig at mga taniman. At pati na rin ang banga. Inutusan siya. May balita na ang mga barbaro. Sinasabi nilang humingi tayo ng tulong sa mga Diyos. Hindi na kayang pigilan ni Tuo Bakseong ang mga usapan sa ibaba. Kaya't umatras siya ng 30 milya. Ngunit hindi siya umalis ng malayo. Naghihintay siya. Naghihintay kay Shigong. Naghihintay na may magdala ng mga bagay. Yung espiya ay ibinalik. General. Pabalikin siya at iparating ang mensahe. Sabihin mo kay Tuo Bakseong. Ang mga nakita niya ay totoo. Ate, dumating na yung 20 sako ng bigas na in-order mo sa tindahan. Kakatapos lang ng salot, huwag masyadong magmadali. Hayaan munang makabawi ang lahat sa kanilang kalusugan. Kamusta na ang mga tanim sa bukirin? Gaano nakataas? Kapag may oras, ipakita mo sa akin ang iyong mga guhit. Mga kagamitan para sa survival sa labas. Hintayin na makabawi kayo ng lubusan. Dapat na tayong magtrabaho ng maayos. Ano ang sinabi ng general sa departamento ng militar? Nang hihingi ng bigas, tinanong kami kung kailan kami magiging sapat sa sarili. Sinabi na rin ng korte ay nahihirapan na. Baka hindi maipagkaloob ang susunod na bahagi ng sweldo ng mga sundalo. Nakalaban na tayo ng higit sa kalahating taon. Sobrang dami ng tao. Kung sinasabi nilang hindi maipagkakaloob, edi hindi maipagkakaloob. Katatapos lang ng salot, huwag magmadaling magulo. Hindi mapagkakatiwalaan ang gobyerno. Tayo na lang ang bahala. May ilang bahagi ng pader na nabangga ng truck ng konstruksyon. Hindi na ito tatagal ng matagal. Hintayin mo na maihanda ko ang mga bagay. Bibigyan kita ng sorpresa. Kung hindi pa naayos ang pader. Sa susunod na bangga ng truck, babagsak na ito. Matibay ba ang pader sa inyo? Malapit na. General, sinasabi kong malapit na. Oras na. Bini-bini. Ito na naman ang pagtitibay ng bahay gamit ang semento at tricycle. Pagtitibay ng bahay. Pagtitibay ng isang malaking pader. Ang ratio ng semento sa buhangin ay 1:3. Dapat pantay ang paghahalo ng semento. Dapat magkaiba ang pagkakasunod-sunod ng mga ladrilyo. Sa susunod, kailangan itong is-disassemble bago ipadala. Ano to, parang pulbos ng bato. Mas pino pa kay sa pulbos ng bato, pwede bang kainin? Ano to, anong klaseng bagay ito? Kumukulo ito. Sige, pasok kayo. Ginagawang halo ang semento at buhangin para sa pader. Kakarga ka lang sa tricycle at pedal na. Hindi na kailangan ng kabayo. Alam mo na kapag binuksan mo ang cellphone mo. May drawing ako ng mga hakbang. Sundin mo lang. Umalis na tayo. Walang ula. Naglaho na ito.
Ginagamit ito para sa pagdadala ng pagkain at supply. Sumakay ang general sa isang bakal na estruktura na hindi kailangan ng kabayo. Kaya nitong tumakbo mag-isa. Ah! Ah! Sa loob nito, may mga bundok, ilog, at aso na langit ang general. At may mga puting ulap. Ito ay cellphone ni Hutier. Pindutin mo lang yung bilog na buton sa gilid para mag-on. Nandyan ang video tutorial tungkol sa pagpapatayo ng pader. Turuan mo yung mga sundalong marunong magbasa na sundan. Dapat haluin ang semento at buhangin na may tubig. Nakasulat na yung tamang ratio sa papel. Kung hindi mo maintindihan, tanungin mo lang ako. Nandyan ang langit. May mga bundok at may mga ilog. Talagang malinaw na ang presensya ng Diyos. Dito siya nakatira. Nalaman ko na ang Diyos ay nakatira sa ganitong lugar. Ako ay nabuhay ng 70 taon. Bago mamatay, nakita ko ang lugar kung saan nakatira ang Diyos, sulit ang lahat. Sa wakas, naintindihan ko na. Bakit palaging sinasabi ni Zuzu na hindi siya Diyos? Dahil siya ay nagmula sa isang mundong hindi nangangailangan ng Diyos. Ah! General, kung ang semento ay talagang magagamit tulad ng sinasabi sa video, hindi na tayo matatakot sa mga siege tower sa pag-aayos ng pader. Hindi na natatakot ang pader na ito sa mga salpo. Ibinigay ng Diyos ang ganitong himalang bagay. Wala akong maibabalik bilang pasasalamat. Ito ay isang sinaunang pintura na iningatan ng mga ninuno ng pamilyang Hu. Isang aklat ng estratehiya. Bagamat hindi ko alam kung gaano na ito katagal. Ito ang pinakamahalaga sa akin. Naway tanggapin ito ng mga Diyos. Yung mga lighter na tinanong ng boss kanina, maari nang ipadala. Naayos na ang pader. Panahon na para makipaglaban. Ah! Ginoong Xia. Ito ay walang duda ang tunay na likha ni Wang Meng, isang kilalang artista sa landscape noong Yuan Dynasty. Buong sukat. Maganda ang kondisyon. Sa ganitong antas, halos hindi kami nakakapag-handle ng higit sa 3 ganoong klase sa mga nakaraang taon. Tinatayang ganito ang bilang. Sigurado po ba kayo na nais ninyo kaming ipagkatiwala sa pag-aangkat? Ay, ikaw na tanga. Salamat sa iyo. Mangyaring pumunta ang general sa tolda para sa pulong. Tara. Bic. Isang ikot ng hinalaki, nag-aapoy na. Mas madaling gamitin kaysa sa batong apoy. Ang flashlight ay magiging maliwanag kapag pinindot ang switch na ito. Sa gabi, makikita mula sa malayo. Tamang-tama para sa mga mata ng kaaway. Paputok. Iliit at itapon, sumasabog ng malalakas na tunog. Ginagamit para makatakot. Nakasulat ang paraan ng paggamit sa likod. Subukan mo. General, hindi kailangan ng panguling. Hindi kailangan ng panguling na papindutin lang ay mag-ilaw na. Maganda ito. Gamitin mo ito sa gabi kapag nag-ikot sa lungsod. Tingnan mo kung sino man ang mga ngahas na humipo. Kung maglalaban sa gabi. Sa mata ng kalaban. Makikita pa rin nila kahit na nakadilim. I set up ang walkie-talkie na iyon. Makikita ang silangan at kanluran ng sabay. Ilagay mo muna ng maayos. Pagdating ng mga barbaro, saka na natin pag-usapan. Nakuha mo na ba ang mga bagay? Mabuti ba? May atake. Dumating na ang mga barbaro. Mayroong hindi bababa sa 50,000 na mga barbaro ang general. Siksik at madilim. Wala pang 1 milya mula sa lungsod. Mabuti na lang at nandito na sila. Para hindi na kami maghintay. Sindihan. Bumuga ng mga palaso. Flashlight. Buksan. Ano yan? Paputok. Umalis. General, nanalo tayo. Nanalo tayo. Hindi pa tapos.
Ito pa lang ang unang alon. Tumakbo ng mabilis ang mga barbaro na general. Maraming magagandang bagay ang naiwala. Itong gintong palayok, baka sulit ito sa halagang ito. Itago mo ng maayos. Ihandog mo sa mga Diyos. Itong mga. Sana magustuhan ng mga Diyos. Nandito na ang mga produkto na in-order mo, miss. 5 sako ng bigas, 3 sako ng harina, 20 balde ng langis. Ayos, darating na ako. Diyos, natalo ko ang kalaban. Ito ay ginto na naiwan ng mga barbaro. Mangyaring tanggapin ito, mga Diyos. Napanalunan mo na lahat. Nagtatanong pa rin ako kung ano na. Purong ginto kamay na inukit. Malamang ay nasa 800 o 900 na taon na ito. Ang mga nakasulat sa ilalim ng lawa ay hindi ko maintindihan. Ngunit ang halaga ng ginto ay 23,000. Idagdag ang taon. Para sa 400,000 bilang batayan. Saan mo nakuha ang bagay na ito? Nahanap ko ito habang nag-aayos sa lumang bahay. Babae, parang ang dami mong binili kamakailan. Kakabili mo lang ng marami noong nakaraang buwan. Ngayon, may isa na namang batch. Ilan ba talaga kayo sa bahay na kumakain? Marami. Talagang marami. Mga ilang libo siguro. Mga 10,000. Mukhang gusto mong sakupin ang kantina ng buong bayan ah. Matapos mabagsak ang atake ng mga barbaro. Wala pang bagong galaw sa ngayon. Ulat ang nag-ulat. Si Tuo Baksyong ay nagsasagawa ng mas maraming puwersa. Sa susunod na pagdating, maaaring doblehin ang bilang. Naayos na ang mga bitak sa mura. Maganda ang ani sa taniman. Mataas ang morale ng mga sundalo. Naghihintay sila sa susunod na laban. Tiyak. Bumili agad. Kahit gaano pa karami, mapapantayan mo. Sabi ng sugo, pinatawag ni Tuo Baksyong ang lahat ng tribo na nagkakalat sa iba't ibang lugar. Kabilang ang hindi bababa sa 80,000 tao. Inaasahang makarating sa ulungguan sa loob ng 5 araw. Hindi na kailangang maghintay ng 5 araw. Magsisimula na tayo ng maaga. Ang ibig sabihin ng general ay, habang sila ay nagtitipon pa, hindi pa nabuo ang kanilang hanay. Tayo, ay dapat lumusob sa gabi, upang sila ay magulantang. May dala akong 300 tao. 500. Ako mismo ang mangunguna. Tara na. Nagsisiga na. May kaaway, may kaaway. Nasaan ang kaaway? Nakita mo ba ng mabuti? Hindi ko alam. Nandito lahat. Lahat ay umaalinggaw. Ah. Umalis na. Umalis sa hilaga. Ginoo. Naging ganito. Ginoo. Malaki ang talo ni Tuo Baksyong ngayon. Sapat na ang mga bagay na ito para sa amin sa 3 taon. Ito. Ipapadala sa mga Diyos. Ang natitira ay ilista at itago. South Pier ng Hepu. Bawat isa ay bilog. Ang liwanag ng sinaunang paraan ng pagkuha ng perlas. Ang halagang ito ay higit sa 200,000 ginto. Ang gintong pulseras ay gawa sa ginto at sining ng tang. May nakasamang matandang ruby. Ang pares na ito ay nasa paligid ng 300,000. Ginoo. Isasaalang-alang mo bang ibenta ang set na ito? Parang tayo ay nasa magkabilang panig ng sisidlan na ito. Magbibigay kayo ng mga bagay sa isa't isa. Para sa iyong pangsagip, kung hindi magagamit mas maganda.